Praise God. Mga minamahal, tayo pong lahat ay magkaisang manalangin. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. There's simply Father, there's Jesus. Thank you so much for unwinding part of our service. My name is joyful, solemn song. Testimony giving was about to my midst of praises to God. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Sa iyong banal na salita. At naway pagpalain mo, mahal na Panginoon, o Diyos, kahabagan ang bawat iya sa amin, mahal na Panginoon. Gamitin mo mga labi itong maging daluyan ng espiritual pagpapala. Buksan mo espiritual pagkikinig sa lahat ng nakikinig sa gabing ito. Alisin mo mga hadlang gawa ng kaaway. Demons of pride being glory cast out from midst right now. Be blessed you one in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. At tayo po'y makabalik na po sa ating mga upuan. At minsanan pa ating pinapaabot ang ating pinakamataas sa pagpupuri, pagsamba, pagluwalhati, pagparangal, mga pagpasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Malakas sa palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At double honor to our beloved pastor, Will Estrada Almeida, and prophet of our loving God. And we always cherish the blessed teaching of our dearly beloved son pastor, Lina Coman Almeida. And to our beloved brethren, good evening po sa inyong lahat. Mga baguhan, mga datihan po nating mga kabatiran, mga beloved choirs, beloved ating mga beloved musician, beloved co-workers, co-preachers, ating mga live cast viewers, good evening sa inyo at lahat po ng naabot natin tinig, magandang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. At ngayon po mga kapatid, buksan po natin ating mga Biblia. At pwede din po ninyo mga minamahal, o kung maaari, i-take note ninyo yung mga verse nating babasahin para ma-review po ninyo sa inyong bahay. At ngayon po ang ating pong topic about thirsting for God. Thirsting for God o kauhawan sa Diyos. In Psalms chapter 42, verse 1 up to 2, kindly. From the book of Psalms, chapter 42, verse 1 and 2. As the hart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. My soul thirsteth for God, for the living God. When shall I come and appear before God? Sa Tagalog, kung paanong humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis, gayon humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Kinauhawan ng aking kaluluwa ang Diyos, ang buhay na Diyos. Kailan ako paparito at harap sa Diyos? Amen. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. Kung paanong humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis, ganon humingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. So mga minamahal, ang naghahanap po ng batis, ang usa, pagka nauhaw po siya mga minamahal, ganon din po ang tao. Lalo na sa ating panahon ngayon, napakainit ng ating panahon. So, grabing init. Kaya kailangan talaga natin ng tubig. Hindi pwede hindi kainom ng tubig pag nauhaw ka. At sabi ni King David, my soul thirsted for God, for the living God. So, ang Diyos ni King David, ang Diyos natin ay isa lamang. Diyos sa buhay. Amen. Kaya, ang Diyos natin buhay at mayroong mga ebidensya o priba, mga minamahal, at kikita natin mismo sa ating mga buhay, ang Diyos ay laging kumikilos. Siya ang Diyos noon, ngayon, magpakailan-kailan pa man, nagpapagaling ng ating mga karamdaman, naglulutas sa ating mga problema, nagbabago ng ating mga buhay. Amen? So alam po natin kung gaano kahalaga ang tubig. Amen? Napakahalaga ang tubig sa buhay ng tao. So mabubuhay ang tao kahit walang pagkain, pero mayroong tubig.
Kasi kailangan ng katawan ng tao ang tubig. So alam natin ang nararamdaman ng taong uhaw kapag nakainom ng malamig na tubig. So nandyan po mga minamahal ang nararamdamang kasapatan. Pero pag walang tubig, talagang hindi maganda yung pakiramdam ng bawat isa sa atin. Kaya sa Biblia, ganito ang inihahambing ang pangangailangan ng tao sa Diyos, tulad ng taong uhaw sa malamig na tubig. Amen po ba? So, katulad ng tao, hindi mabubuhay kung walang tubig. So, hindi tayo mabubuhay kung wala ang Diyos. Amen po ba? Shout, praise the Lord. Hindi tayo mabubuhay kung wala ang Diyos. Amen? Sabi nga ng ating mahal na Panginoon, in John chapter 15, verse 5, kindly, read it. The Gospel according to St. John chapter 15, verse 5. I am the vine, and ye are the branches. He that abideth in me, and I am in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Amen. Tagalog po. Ito po sa 1:15:5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. For without me, you can do nothing. Kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa, mga minamahal. Kung wala ang Diyos, hindi tayo mabubuhay. Kaya dahil sa ating dakilang Diyos, yung ating mga buhay, dati tayong mga patay sa kasalanan, mga minamahal. Kaya nung lumapit tayo sa ating mahal na Panginoon, tinanggap natin ng buong puso ang ating dakilang Diyos. Muli tayong nabubuhay, mga minamahal, hanggang sa mga oras ito, nagtamasa tayo ng mga biyaya at pagpapala na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. So, ang puno o ang sanga, mga minamahal, pag nahiwalay sa puno, yung sanga na yon ay mamamatay. Ganon din tayo, pag nahiwalay tayo sa Diyos, tayo'y mamamatay ng kasalanan. At kung mamamatay ang tao dahil sa kasalanan, kapatid, ay talagang siya po'y magdurusa doon sa karagat-dagatang apoy. Kaya ang nais ng Diyos, ang tao, o lahat ng tao ay maligtas. Ayaw ng mahal na Panginoon na mayroong tao mapapahamak. Kayo, ganun na lamang, mga minamahal, ang mga pamaraan ng Diyos. Nag-iwan siya ng mga halimbawa, nag-iwan siya ng salita, para ang tao pagka nanampalataya o sumampalataya sa Diyos, magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Ang Diyos ang nagpupuno, mga minamahal. Pupunuan ng Panginoon ang kauhawan natin sa pisikal at espiritual, o lalo na sa espiritual. So, sabi nga ng mahal na Panginoon, ako ang bukal ng tubig ng buhay. Ang sino mang uminom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay, ay hindi mauhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na kanya'y aking ibibigay, ay magiging isang balon ng tubig na bukal sa kabuhayang walang hanggan. Kaya in time of Israelites, the chosen people of God, in the Bible, sa mga minamahal, sabi ng Jeremiah chapter 2, verse 13, basahin po natin. From the book of the prophet Jeremiah, chapter 2, verse 13. For my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and hewed them out cisterns, broken cisterns that can hold no water. Amen. Tagalog.
Jeremias 2:13. Sapagkat ang bayan ko ay nagkamit ng dalawang kasamaan. Kanilang iniwan ako ng bukal ng buhay ng tubig at nagsigawa sa ganang kanila ng mga balon ng mga sirang balon na hindi nalalamnan ng tubig. Amen. Ang Diyos sa magpala sa kanyang banal na salita. Kaya iniwan po ang mahal na Panginoong Hesus ang kanyang bayan, mga Israelites. Kaya mayroong pagkakataon na talagang nakalimutan nila ang mahal na Panginoon. Kaya sila po'y yung kanilang pagkalimot sa mahal na Panginoon nagbubunga ng kahirapan. Nahirapan po sila hanggang sila'y humibik mga minamahal at nanalangin at naawa ang ating mahal na Panginoon at muli silang pinadalhan mga minamahal para iligtas sa kamay ng kaaway. Ganon din sa ating mga buhay. Pagka iiwan po natin ating mahal na Panginoon, makaranas po tayo ng kahirapan. Babalik yung ating mga karamdaman, babalik yung mga problema, mga minamahal. Pag hindi ka nanumbalik sa mahal na Panginoon, talagang maging alipin ka ng kaaway at wala ka ng pag-asa, mga minamahal. Hallelujah. So yun ang delikado. Kaya habang may buhay, mga kapatid, habang tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon, dito safety po yung ating mga buhay. Amen. Kaya huwag nating kaligtaan o kalimutan ang mga salita ng Diyos. Itanim natin sa ating mga puso't isipan at ipamuhay natin mga minamahal. Hallelujah, hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Dahil sabi ng banal na kasulatan, ang lahat ay lilipas. Ngunit ang salita ng Diyos ay manatili magpakailan-kailan paman. Amen. Kanilang iniwan ako na bukal ng tubig ng buhay. So, si Kristo ang bukal ng tubig ng buhay, mga minamahal. So, huwag mong iwanan ang mahal na Panginoon. At tulad ng tanim, pag hindi madiligan ng tubig ay mamamatay. Ganon ang mangyari pagka talikuran mo ang ating dakilang Diyos. Kaya sabi ng John chapter 4 verse 14, kindly. The Gospel according to St. John chapter 4 verse 14. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Amen. Dito po sa Tagalog, Juan 4:14. Datapwat ang sino mang umiinom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay hindi mauwaw, magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Amen. Amen. Ang Diyos ang magpala ng kanyang banal na salita. Tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. So walang hanggan. Malulubos ang ating kasapatan sa pamamagitan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Only Jesus can satisfy our soul. Amen po ba? Kaya nung iniwan nila ang tunay na bukal na tubig at nagsigawa ng mga balon, ng mga sirang balon na hindi malalamnan ng tubig. Kaya naghanap ng ibang paraan sa kanilang ikaliligaya. Katulad ng kayamanan, kalayawan, kasiyahan sa laman. So ipinagpalit ang ating mahal na Panginoon sa mga bagay na lilipas lamang. Huwag po nating ipagpalit ang ating dakilang Diyos. Amen. Sabi ng Biblia, datapwat ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Kung ikaw ay gumagawa ng mga bagay na hindi kaayaya sa mahal na Panginoon, mga kalayawan ng laman, although nakikita ka,
lumalakad ka, buhay ka, pero patay ka sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang kasalanan, ito po'y parang lason, mga minamahal, na unti-unting pumapatay ng ating mga kaluluwa. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, manatili tayo sa Kanya para manatili ang ating dakilang Diyos sa ating mga buhay. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Delight thyself also in the Lord, and He shall give the desires of thine heart. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon, at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. So sa mahal na Panginoon tayo, mga minamahal, magpakaligaya. Huwag sa mga kalayawan, paggawa ng kasamaan. Amen? So ganun yung buhay natin dati, di ba? So, lalo na sa mga lalaki, no? Sa mga brothers, minsan maririnig natin nga ganito dahil sa nakalalasing na inumin, sabi niya, liligaya daw ang buhay nila. Pag nagkaroon sila ng problema, maglasing sila para daw mawala yung problema. Ang nangyari, doble-doble tuloy yung problema. Everybody shout, praise the Lord. Sa mahal na Panginoon ka magpakaligaya, ano man yung desire mo, mga minamahal, kahilingan mo, talagang ibibigay ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. For what shall a profit a man if shall gain the whole world and lose his own soul? Makamtan mo man ang lahat, ang mabagay dito sa libutan, pero mawala naman yung, mapapahamak naman ang iyong buhay. Eh wag po nating ipagpapalit sa mga bagay na lilipas lamang, na nakapagpahamak ng ating mga buhay. Patuloy natin paglingkuran ang ating mahal na Panginoon hanggang sa Kanyang pagbabalik, mga minamahal. Dahil dito, makamtan natin ang buhay na walang hanggan, kaligayahan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sila'y nagkamit ng kasamaan, iniwan ang Diyos. Dapat pananabikan ng tao ang Diyos. Bakit, mga minamahal? Sapagkat siya ang nakalulubos ng ating kaligayahan. Amen? Pananabikan natin ang Diyos. Bawat gawain, pagsikapan nating makadalo, mga minamahal. Nagsusumikap ka, nananabik ka, na makapiling mo ang ating mahal na Panginoon. Araw-araw sa ating mga buhay. Kasi, pagkalimutan natin ang ating mahal na Panginoon. So, alam naman natin yung patutunguhan ng tao na hindi naglilingkod sa Diyos. Walang hanggang kauhawan, mga minamahal. Doon sa impyerno. Kaya, tulad ng, sabi ng Biblia, pananabikan natin ang Diyos. Tulad ng pananabik ng usa sa malamig na tubig. Tulad ng babaeng naglilihi, na hahanapin ang mapaglihian kahit hindi pa kapanahunan. Sabi ng mahal na Panginoon, seek ye me and ye shall live. Hanapin niyo ako at kayo'y mga bubuhay. Amen. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Mapapalad ang mga nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Sa Biblia, mga minamahal, yung the rich man, thirsty in hell. Grabing uhaw niya, mga minamahal, nung siya'y nandoon sa impyerno. Kaya inuutusan niya sa mga Abraham na kahit daliri ni Lazaro, mga minamahal, itubog sa tubig para ipatulo sa kanyang dila dahil nagliliyab dahil sa init na kanyang naranasan. So ang taong sinisikap malunasan ang kanyang kauhawan sa pamamagitan ng kanyang
kayamanan. Ito po yung the rich man, mga minamahal. Dahil sa kanyang kayamanan. Sa material siya ay mayaman, nagdamit ng kulay ubi at masilang lino. Hindi siya katulad ni itong pulubing si Lazaro na puno ng mga sugat at ang pinakapagkain ay ang nahulog sa dulang ng mayaman. Grabing hirap. Pero mga minamahal, mayroon siyang takot sa Diyos. Pero itong mayaman, walang takot sa Diyos. Dapat hindi niya pinabayaan si Lazaro. Kung mayroon pa siyang takot sa Diyos, pinabayaan niya. Walang takot sa Diyos. Oo, nandiyan na lahat, ang kayamanan. Mabibili niya lahat ang bagay. Pero nung namatay siya, mga minamahal, nandun siya sa impyerno. Grabing uhaw ang kanyang naranasan. Ngunit ang pagkakamali ng mayaman ay umasa siya sa kayamanan. At nang siya ay namatay, ang kanyang kayamanan ay hindi nadala sa kamatayan. So ganun ang mangyayari. Kahit gaano mo kayaman sa daigdig na ito, pag namatay ka, hindi mo madala ang iyong kayamanan. Sabi nga ng 1 Timothy chapter 6, verse 7 to 8, and then 17 up to 19. Kindly. From the first epistle of Paul to Timothy, chapter 6, verse 7 and 8, and 17 to 19. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And having food and raiment, let us be therewith content. 17. Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in certain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate, laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. Amen. Dito po sa aklat, 1 Timoteo 6, 7 hanggang 8, at talon po sa 17 hanggang 19. Sapagkat wala tayong dinadalang anuman sa sanglibutan, at wala rin naman tayong may labas na anuman. Ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. 7 hanggang 19. Ang mayayaman sa sanglibutan ito ay pagbilinan mo ng huwag magsipagmataas ng pag-iisip, at huwag umaasa sa makayamanang di nanatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Na sila'y magsisigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, may bigin sa pamamahagi. 19. Na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating, upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Amen. Amen. Ang Diyos sa magpala sa kanyang banal na salita. So biblical po, mga minamahal. No, napagbilinan na po natin ng salita yung mga mayayaman. Na huwag po silang magmataas sa kanilang sariling pag-iisip. Huwag umaasa sa kayamanang hindi nanatili. Na sinasabi kundi sa Diyos na siyang magbigay sa ating nansagana sa lahat ng mga bagay upang ikagalak. So sa Diyos tayo dapat umaasa, mga minamahal. Kung may kayamanan ka, huwag kang aasa dyan. Umasa ka sa Diyos. Amen. Dahil sa Diyos, mayroong kagalakan. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Yung mayaman, nang siya ay mamatay, naramdaman niya ang kauhawan sa apoy ng impyerno. Nakiusap siyang itubog yung daliri ni Lazaro sa malamig na tubig at isawsaw sa kanyang dila dahil naghirap siya sa init ng impyerno. So ganito ang maranasan ng mga taong hindi ang Diyos ang ginagawang kasapatan para malulunasan ang kanilang kauhawan. So sabi nga ng Biblia, narito,
ito ang tao na hindi ginawang kanyang katibayan ang Diyos, kundi tumiwala sa kasaganaan ng kanyang mga kayamanan at nagpakalakas sa kanyang kasamaan. Pero mga minamahal, ang kauhawan sa cross ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, ito po'y napagtagumpayan ng ating mahal na Panginoon upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mauuhaw. Amen po ba? Pero yung mayaman, hindi niya napagtagumpayan eh. Habang buhay na yun, napagdurusa. So, sabi ng banal na kasulatan, datapat ang sinumang uminom ng tubig na sa akin ay ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya ay aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bumubukal sa kabuhayang walang hanggan. Kaya yung sabing I thirst, yun po nabitawan ng ating mahal na Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo. Isa sa katagang ito na huling sinabi ng ating mahal na Panginoon doon sa cross. Ayan, namatay siya sa cross, mga minamahal, upang ang sumampalataya ay hindi maranasan ang kauhawan sa impyerno. Kaya mapalad tayo, mga minamahal, na tayo ay sumampalataya sa Diyos. Kaya hindi po natin mararanasan ang kauhawan sa impyerno at tayo ay magmamana ng pangako ng Diyos, buhay na walang hanggan doon sa kanyang piling. Kaya mapalad tayo, mga minamahal, na tayo ay nandito sa buong katotohanan, buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya lagi natin siyang pananabikan, araw-araw sa ating mga buhay, purihin, luwalatiin ang kanyang banal na pangalan. Amen. Shout, praise the Lord. Kaya, dito sa Biblia, mayroong an invitation. Invitation ng mahal na Panginoon. God want us to tell na sinabi ng Revelation chapter 22 verse 10. Nasahin natin mga minamahal natin yung last verse. Revelation 22 verse 10. The revelation of Saint John chapter 22 verse 17. And the Spirit and the bride say, Come. And let him that heareth say, Come. And let him that is athirst come. And whosoever will, let him take the water of life freely. Amen. Dito po sa aklat ng Apokalipsis 22, talata 17. At ang espiritu at ang kasintahang babae ay nagsasabi, Halika. At nakikinig ay magsabi, Halika. At ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig ay kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay. Amen. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. So, ang sino mang nauhaw ay inanyayahan kumuha ng tubig ng buhay. So, ang Diyos po, mga minamahal, na ating pinaglilingkuran na hindi namimili o namimilit nang lumapit tayo sa Kanya. Nais niya na kusang loob tayong lumapit sa Kanya. Hindi po siya namimilit, mga minamahal. Yun ang nais ng Diyos sa mga tao, na kusang lalapit sa Kanya. So ang tao ay nangangailangan ng Diyos. Amen po ba? Tulad ng tubig na dakilang pangangailangan ng tao. So ang Diyos, ganon din po mga minamahal, kailangan po yan ng tao. Kasi ang tao, sabi ng Biblia, pag hindi siya nangangailangan ng Diyos, pagka dumating yung kamatayan sa kanyang buhay, haleluya, ang kabayaran, mga minamahal, haleluya. Sabi ng Biblia, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kaya sa krus ng malagutan ng hininga ang ating mahal na Panginoon, ay dumalo yung dugo, mga minamahal, at tubig sa kanyang tagiliran. Ang dugo na nakapaglilinis ng ating mga kasalanan. Amen? At ang tubig na nakapagbibigay ng kasapatan sa nauhaw na kaluluwa. Kaya mga minamahal, tayo'y nangangailangan. Kaya nung tayo'y naghahanap, hinahanap natin ang Diyos sa ating mga buhay, mga minamahal, hindi po tayo nabigo. Nasumpungan natin ang Diyos sa ministeryong ito.
Kaya nung nag-umpisa tayo sa ating paglilingkod hanggang sa mga oras na ito, nanatili tayo mga minamahal. Bakit? Dito satisfy po yung ating mga kaluluwa. Dito mga minamahal, nakikita, nakauntan po natin, hallelujah, na tunay ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kung naranasan ng tao ang pagkauhaw sa physical, naranasan din ng ating kaluluwa ang kauhawan na walang ibang makatutugon nito kundi ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. Siya lang, mga minamahal, ang magbigay katugunan. Kaya huwag nating iwalang bahala, mga minamahal, ang ating paglilingkod. Manatili tayo hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. In Christ Jesus, we are complete. So wala ka nang hahanapin pa. Kaya dito mga minamahal, nasumpungan natin ang tunay na Diyos sa ating mga buhay. Huwag natin ipagpalit sa mga bagay na lilipas lamang. Bagkus mga minamahal, manatili tayo. Sabi ng Biblia, for without God, we can do nothing. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Shout, praise the Lord. Wala tayong may ganti sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, tayo ay dating mga makasalanan, nagbubunga ng karamdaman. Hallelujah. Alipin tayo ng kasalanan. Subalit nung tayo napadako sa ministeryong ito, nagbabago yung ating mga buhay, mga minamahal. Napakapalad natin na nandito tayo ngayon sa buong katotohanan, mga minamahal. Kaya sabi ng Biblia, ang manatili, magpakailan-kailan pa man, siyang maliligtas. Amen. Shout, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon sa mga oras na ito. Wala na tayong sapat na oras, mga minamahal. Atin pong awitan ang ating mahal na Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Ating purihin ang ating dakilang Diyos. Praise God. Hallelujah. Habang tayo umawit, isintro natin ating puso't isipan sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Ikaw ang aking kagalakan. Ikaw ang aking kalakasan. Hirap ng kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya. Pagkat alam kong nariyan ka, ay lagi kong kasama. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap ng kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya. Pagkat alam kong nariyan ka, ay lagi kong kasama. Nauuhaw ang puso ko, ikaw ay sambahin. At lumikha ng bagong awitan, sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo dakila ka sa buhay ko man. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap ng kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya. Pagkat alam kong nariyan ka, ay lagi kong kasama. Nauuhaw ang puso ko, ikaw ay sambahin. At lumikha ng bagong awitan, sa'yo ay sambitin. Di ko mapigilan na ika'y
pasalamatan. Kay buti mo dakila ka sa buhay ko, Ama. Nauuhaw ang puso ko, ikaw ay sambahin, at lumikha ng bagong awitan, sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo nasalong sa buhay ko, Ama. Nauuhaw ang puso ko, ikaw ay sambahin, at lumikha ng bagong awitan, sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo dakila ka sa buhay ko, Ama. Nauuhaw ang puso ko, ikaw ay sambahin, at lumikha ng bagong awitan, sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo dakila ka sa buhay ko, Ama. Nauuhaw ang puso ko, ikaw ay sambahin, at lumikha ng bagong awitan, sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Ay buti mo dakila ka sa buhay ko, Ama. Ay buti mo dakila ka sa buhay ko, Ama. Ay buti mo dakila ka sa buhay ko, Ama. Yes, we worship God. Now get the word, Lord Jesus. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa walang gan. Purihin ba na ng pangalan? Ang sa mga oras ito, mga minamahal, manalangin po tayong lahat. Dakilang Diyos sa mga banal sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Maraming salamat o Diyos, ang dakilang pag-ibig sa bawat iya sa amin. Salamat po, malapagan kami ng kasumpong ng biyaya sa iyo. Salamat na natili ang bawat iya sa amin hanggang sa mga oras sa ito. Hindi mo po kami karapat-dapat, mahal na Panginoon. Salamat, patuloy po kami pinangawakan, mahal na Panginoon Diyos. Salamat po, mahal na Panginoon, lubos sa aming, hallelujah, kagalakan sa iyo, mahal na Panginoon. Ikaw ang nagbibigay kagalakan sa aming mga buhay. Ikaw, mahal na Panginoon, sa amin. Salamat, kami lagi nakasumpong ng biyaya sa iyo. Ay habang kami nabubuhay na ito, kami pala pinagsusumamo na may patawarin ka baga ng bawat iya sa amin. Matid mo rin po ba ang aming pangailangan sa araw-araw? Material, physical, and spiritual blessing. Ito yung aming samot dalangin in the mighty name of Jesus. Be blessed, everyone, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Kung may mga karamdaman, ating pong palayasin yan, wala imposible sa ating mahal na Panginoon. Ipatong natin ang kamay sa ating katawan na may karamdaman, wala imposible sa ating dakilang Diyos. Tapos my beloved Pastor Willis of Almeida, minsan ang pakahabagan, patawarin mo kaming lahat, O Diyos, at aming sinasaway sa magitan ng banal na pangalan mo, mahal na Panginoon Kristo, di mo niyang makaramdaman, di mo subsequent diseases, pride and glory cast out from us, be healed right now, by His begun problem be solved, in the mighty name of Jesus. Nagpalain kabayan lahat ng mga anak, O Diyos, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo pong lahat ay tumayo. At bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon, tumalon po tayo ng 3 times. Parang bata, walang pride. Sige po. Hallelujah! 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 Praise the Lord. Shout, praise the Lord! I love you, Jesus! Praise God, salamat sa ating mahal na Panginoon at makabalik po tayo sa ating mga upuan. Praise God.
So, mayroong note dito mga minamahal, akin pong basahin. Praise the Lord po sa mga beloved parents po. Kindly pakimonitor po ang inyong mga anak during gawain. Ang kapitbahay natin, lagi pong nagrereklamo na mga bata dito sa atin, nahuhuli nilang nambabato sa kapitbahay. Kindly po, beloved parents. So, mga minamahal, bantayan natin yung ating mga anak. Although mga minamahal, kailangan natin yung concentration, pero mayroon man mga anak, so bantayan nyo talaga. Sundan ninyo kung pupunta sa likod, ipabalik ka agad dito sa chapel. Kasi nambabato doon sa kapitbahay. Minamahal, so tayo yung ilaw ng sanglibutan. So turuan natin yung ating mga anak, kung sino man yun. So paluin ninyo, mga minamahal, para maging matino. So, kasi biblical yan eh. Yung mga bata na pasaway, paluin talaga yan. Paluin yan ng mga magulang. So, para maging matino. Purihin natin mahal na Panginoon at ating mga gawain, 3 times a week, huwag po tayong mag-absent. Wednesday, 5 to 9 p.m. And then Friday, 9 to 3 a.m. So, overnight prayer na po natin this coming Friday. Mag-overnight na po tayo. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. 9 to 3 a.m. So, Sunday service, 10 a.m. to 3 p.m. So, ganun din po. Mayroon tayong mga live Facebook, YouTube page. GMCIM Cebu Central Visayas. So, main church, GMCIM Central Visayas. And then Jesus Miracle Hour every night, except Wednesday and Friday, 8 to 9 p.m. So, watch and share mga minamahal para sa ating mga sheep loved ones. And then, ating 50th church anniversary, pinapaghanda po tayo. Imposible hindi tayo makaipon, no? Ang matagal pa. No? Mag-ipon tayo para makapunta tayong lahat doon mga minamahal. 50th church anniversary sa main church, Quirino Grandstand, February 8 and 9 po yan, mga minamahal. Paghandaan po nating lahat, hindi lamang sa financial, maging sa spiritual, mga mag-ayuno. Maaari mga minamahal, mag-ayuno po tayong lahat. Purihin natin mahal na Panginoon at sa mga gusto mag-fasting, open po yung ating pastoral fasting house. Sa mga mag-fasting 3 days pataas yung ina-accept po natin dito mga minamahal. So sa bahay, pwede na po 2 meals, 2 days. Iwasan lang po yung pagbibiro, pag-alsa sa mga bukat nga butang, no? Mag-pray yun. So, dalay ko ng Ginoo, mga kaigsunan, after closing prayer, nataylihan sa Dunay Counseling, sa mga gusto magpa-counsel, mga sister, diya sa information sister, brother, dire si preacher, sa mga gusto magpa-counsel. Mo lang ka na atong mga announcement, so matunata sa atong closing prayer. Kindly sa ating beloved preacher Edmar Kadayona, siya mag-lead sa atong closing prayer. Amen. Praise the Lord. God bless you, Preacher Joshua Dominguez. Tayo po'y manalangin mahal sa ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Pagpalang nakilang Diyos, samahan sa langit, Panginoon, maraming pong salamat o Diyos sa gabi na ito, Panginoon, sa tagumpay, sa iyong banalang gawain, maraming salamat, Panginoon. Hallelujah! Unang dalangin, Panginoon, sa mga ginagkalang, Pastor, kami po'y nagpasalamat, Panginoon, sa gabi na ito, Panginoon, mula sa MC Paul Soul, testimony o Diyos, sa mga pag-awitan o Diyos, sa mga singles choir, youth choir, Panginoon, maraming salamat usab, Panginoon, sa mga patutuo sa aming mga kapatiran, Panginoon, sa mapagbibigay, Panginoon, sa maraming salamat sa gabi na ito, Panginoon, sa iyong banal na salita na aming napakinggan, Panginoon, maraming salamat, O Diyos. Ito po'y nagbigay kalakasan, O Diyos, sa aming panampalataya sa iyo, Panginoon, habang kami naghihintay, sa iyong pagbabalik, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Sa gabi na ito, Panginoon, sa temporaryong paghiwalay-hiwalay, gabayan mo kami, pag-ingatan mo lahat, mga kapatiran, Panginoon, mula sa bata hanggang sa matanda, pag-ingatan mo ang aming mga kapatiran, O Diyos, sa kanilang pag-travel, O Diyos, sa mga daanan, sa kanilang pag-drive, Panginoon,
Mag-ingatan mong aming kapatiran na Panginoon, samahan mo hanggang sa kanilang mayabibang Panginoon, sa kanilang mga tahanan na Panginoon. Dala kanila, O Diyos, ang kapayapaan sa puso't isipan, malapin pagpalain mo ang aming makapatiran, O Diyos, araw ng bukas, Panginoon, sa kanilang mga trabaho, O Diyos, iba-ibang klase, O Diyos, kanilang trabaho. Pag-ingatan mo lahat, makapatiran, bigyan mo kalakasan ang kanilang pisikal na panglawas, Panginoon, sunod gawain, Panginoon, sa Friday service, o aming pinag prayer, gabayan mo, Pangingat, ibalik mo kami sa lugar ito, din kami magpupuri sa dakilang pangalan. Sa oras ito, Panginoon, ang aming makapatiran, O Diyos, sa mga webcast viewer, Panginoon, ay tabay, O Diyos, yung banal gawain, patuloy ka magpala, Panginoon, sa mga daroon, Panginoon, iba-ibang mga bansa, Panginoon, pag-ingatan mo, lahat ng makapatiran, O Diyos, away sa saway, tanang hadlang gawa ng kaway, sa ngalisos, the blood of Jesus cast out. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po ating mga kapatid. Maro, kapili na kita nila manuhay. We love you so much, but our dearest Jesus love us more. Amen and God bless. So amping mga kaigsunan sa pag-uli. No? Praise God. God bless. Yes, I love you, love of the Lord. I can see